Magandang araw po sa inyong lahat na imbag ng aldaw, kada kayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. It's a Friday once again, at ito pong nakaraang linggo, napakadami po ng mga naging kaganapan sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa mundo ng politika. May drama, may action, may comedy, at may kahihiyan. So magbibigay po tayo ng reaksyon sa mga reaksyon ng ating mga netizens. Na-miss ko po sila eh. Maganda po kasing magbasa ng reaksyon ng ating mga netizens, lalo na ng mga Gen Z, na gising sa mga kaganapan sa mundo ng politika. Na akala ng mga DDS napapaniwala nila, lalo na ang mga kabataan. Hindi po. So, simulan po natin in random order itong aking na-compile na mga reaksyon ng ating mga netizens. Simulan po natin dito sa pagkakatalaga kay Senator Robin Padilla bilang Constitutional Amendments Chair at pinalitan niya si Kiko Pangilinan. Reaksyon ni Russell Perilla, ilalagay mo ang walang alam? Ano na lang magagawa niya dyan sa Constitutional Amendments? Hindi nga makagawa ng batas. Tapos ilalagay nyo pa dyan? Dapat nilagay na lang si Robin Padilla o ginawa na lang siyang Sergeant at Arms. Mas bagay pa. Total, tagapagtanggol naman siya ng mga politiko. Oo nga naman. Mantakin ninyo, ang dating nihawak ng Constitutional Amendments ay si Attorney Kiko Pangilinan. Tapos ipapalit mo ang isang Robin Padilla. Hindi ko po minemenos ang kakayahan ni Robin Padilla, pero alam po natin at nakita naman na natin kung hanggang saan lang talaga ang kakayahan ni Robin Padilla. Tama nga, dapat nga ginawa na lang siyang OSA o Sergeant at Arms dahil doon magaling si Robin Padilla ang magtanggol at magtago at mag-obstruct ng justice tulad ng ginawa niya kay Bato de la Rosa na mukhang may tulog dito si Robin Padilla dahil ang ginawa niya ay obstruction of justice. Lalo na ngayon at na-deny yung PRO ni Bato de la Rosa. Kaya pala doon sa isang interview ni Robin Padilla sa mga reporters dyan sa Senado, hindi na siya makapagsalita. Dahil nung tinatanong siya ng mga reporters na nakita na sa video at siguradong siya yung nandun. Kasi nung una, ang inamin lang ni Robin Padilla, yung sasakyan niya ang ginamit. Hindi pa niya inaamin na siya ang kasama ni Bato sa loob. Ang dahilan lang ni Robin Padilla, nasa investigasyon na daw yan. Kanina naman, napanood ko yung mga sagot niya sa mga reporters na ngayon daw na nakita na, lumabas na, hindi daw AI yung mga videos na talagang andun siya. At sinamahan niya talagang makatakas si Bato de la Rosa. Pwede siyang kasuhan ng obstruction of justice dahil nga itong si Bato de la Rosa ay nasa wanted list na ng ICC tapos ikaw pa ang nagpatakas sa kanya. So titignan natin kung ano ang gagawin ng ating kapulisan dito sa ginawa ni Robin Padilla na pinatakas niya si Bato de la Rosa. At teka muna, bakit parang wala tayong naririnig galing kay Senate President Alan Peter Cayetano dito sa ginawa ni Robin Padilla sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa? Para kay Cayetano, okay lang na makatakas itong si Bato de la Rosa. Pero ngayon, pagkalabas ng TRO na ibig sabihin ay pwede nang hulihin si Bato de la Rosa, para sa akin, kailangan itong dalawang to, si Cayetano at si Padilla ay ipatawag. At kung maaari ay kasuhan din. So ang tanong, may magagawa naman kaya itong si Senator Robin Padilla bilang Constitutional Amendments Chair? Alam na po natin ang sagot dyan. Sunod naman natin itong nalalapit na impeachment trial ni Sara Duterte. And I believe magsisimula ito sa July 6 pagkatapos ng recess or bakasyon ng mga senador. Dahil sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na siya naman daw ay naniniwala sa transparency at accountability. Nasabi tuloy ni PCO Undersecretary Claire Castro, kung naniniwala siya sa transparency at accountability, harapin niya po yung mga ibinibintang at inaakusa sa kanya. Hoy, hindi ba pinadala na ng summons si Sara Duterte? Malalaman natin ang sagot niya kung siya ay sisipot dito sa kanyang impeachment trial. Kasi parang po pwede naman siyang hindi umapir eh.
At kung naniniwala nga siya sa transparency at accountability, kailangan siya mismo ang sumipot. Pero alam nyo, sa tingin ko, hindi siya sisipot. Mahihirapan po kasi talaga si Sara Duterte na i-express yung sarili niya. Mapa-English man yan o mapa-Tagalog. Hindi naman pwedeng Bisaya. At kapag siniswerte tayo at pinaunlakan tayo ni Sara Duterte sa kanyang presensya, sa kanyang impeachment trial, naku, siguradong katakot-takot na katatawanan na naman ang ating maririnig galing kay Sara Duterte. So, mas mabuti na kayang hindi siya sumipot, pero hindi matapang siya Pinagmamalaki niya na malinis siya. So, ito na ang pagkakataon. Linisin niya ang pangalan niya sa Senado at sa harap ng buong Pilipinas. Sabi sa kanya ni Karen Muñoz, kailan pa naniwala yan sa accountability si Sara Duterte? Miski isang hearing, hindi man lang dumalo. Lagi niyang pinipilit na malinis siya, pero hindi niya kaya ipaliwanag ang mga inaakusa sa kanya. Kahit sinong tao, sabihan kang magnanakaw, agad-agad kang magpapaliwanag Si Sara Duterte ayaw magpaliwanag. Pinapakita niyang guilty na siya. Yung mga didilis pa ang nagpaliwanag na wala din namang alam, cleared daw sa COA si Sara. Nabasag ang trip nila nung naglabas ang COA na kailangan magbalik si Sara Duterte ng 370 million. So, ano ibig sabihin? Ayaw niyang ibalik itong 370 million na to sa kaban ng bayan. Yan ba ang naniniwala sa transparency at accountability? Mabalik tayo sa drama sa Senado tungkol doon sa shooting incident na yan ay staged lamang. Yan ay drama, moro-moro, at ang direktor niyan ay si Alan Peter Cayetano. At tulad nga na sinabi ko, yung naganap na shooting incident ay halo-halong drama, action, comedy. Pero ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, hindi drama, hindi action, hindi comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. Na sinagot naman ni Ken Naves. Sabi ni Ken, si Alan Cayetano naging direktor ng barilan sa Senado. Si Robin naging kontrabida sa Senado. Pinatakas ang kriminal. Si Pia Cayetano naging best actress sa pag-iyak sa Senado. Ano pinaggagawa niyo sa Senado? Binababoy niyo. Hindi yung mga kadramahan niyo ang kailangan namin. Gumawa kayo ng solusyon at batas, yung mapapakinabangan ng Pilipino. Hindi yung kadramahan niyo dyan, pinapakita niyo. Totoo naman Alam niyo, ako, disappointed ako dito sa batch ng mga senador natin ngayon. Isipin mo na lang, halos kalahati or mahigit sa kalahati sa ating mga senador, may mga kaso. Abay, one for the books yan. Only in the Philippines. Na ito may mga kaso nito, ang siya pang gumagawa ng batas natin. Kundi ba naman tayo kahiya-hiya niyan? So tama itong si Senator Erwin Tulfo. Tagilan yung drama, yung action, yung comedy dahil ang kailangan natin, truth, accountability, and stability. Hindi yung action ni Robin Padilla o yung pagiging director ni Alan Peter Cayetano o yung pagiging best actress ni Pia Cayetano. At pinag-uusapan din lang natin si Robin Padilla, meron pong reaksyon si Representative Percy Sendanya dito sa ginawang pagtakas ni Robin Padilla kay Bato de la Rosa. Sabi ni Representative Sendanya, kung noon, ang kotse ni Robin may lamang baril, ngayon naman ay lamang bato. Kasi kung matatandaan niyo po, kaya po nakulong itong si Robin Padilla nung araw ay dahil nahulihan po siya ng maraming armas at baril sa kanyang kotse. So sabi ni Sendanya, kung noon baril ang laman ng kotse ni Robin, ngayon bato. Hindi po yung bato na shabu, kundi si Senator Bato de la Rosa nung kanyang pinatakas ito. Nasabi to rin ni Dante Becerra, senador na tagapagligtas ng kriminal. Mga kababayan, yan na po trabaho ng senador ng Pilipinas. 340,000 ang sahod, tagapagtanggol ng mga Duterte at ng kriminal. At puro kahambugan lang alam sa loob ng Senado. Pinagmamalaki niya, number 1 senator daw siya. Oo, dati. Ngayon, number 1, 8080 at alipin ng kapwa politiko. Kawawa naman si Robin Padilla, no? Parang naging
waterboy na lang na mga kapwa senador? Puro yabang kasi. So ngayon, nanganganib ka, Robin Padilla. Sa bagay, sabi mo naman noon kapag hinuli si Bato de la Rosa, isama ka. Malay mo, magkatotoo yung iyong wish. Reaksyon naman ni Mike Calabino sa sinabi ni President Bongbong Marcos na asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi natutulog, hindi po nagbabakasyon. Which is totoo naman. Mabuti na lang, malakas talaga ang katawan ni President Bongbong Marcos despite the fact na nagkaroon siya ng diverticulitis. O anong masasabi ng mga DDS dyan na pinagkakalat na matitigok na daw si President Bongbong? Look at the President now. Kahit na ang daming ginagawa, araw-araw po yan na nasa news siya. Ang daming pinupuntahan, ang daming tinutulungan, ang daming sinusolusyonan. Kung nung unang na-diagnose siya dun sa kanyang sakit, nakaka-recover na po siya. Thank God talaga. Dahil kung hindi, yung araw-araw na ginagawa niya, abay lalong bibigay ang katawan ni President Bongbong. Kaya nga, with the help of our God, hindi niya po pinababayaan ang ating presidente. Kaya ang nasabi ni Mike Calabino, si Vice President lang naman ang puro bakasyon at hayahay. Hindi yata alam kung anong ibig sabihin ng public servant. Baka akala niya, pag naging politiko ka at naging Vice President ka, puro travel lang ang trabaho. Hindi budget. Tapos manira ng gobyerno, hindi daw nagtatrabaho ang administrasyon, pero siya yung laging nasa ibang bansa. Miski isang accomplishment, wala si Sara Duterte. Tapos siya pa ang nagsasabi, ang presidente ay hindi nagtatrabaho. Wow! Yan ang idol ng mga tangang didilis. O hindi ba ngayon, ang daming kaganapan sa Pilipinas, nasaan ang vice-presidente ninyo? Hindi ba nasa abroad? Although hindi ko alam ngayon, as of now, kung nasaan siya. Dahil ang dami na naman yata niyang bansa na pupuntahan. Dahil nasabi nga naman talaga ni Vice President Sara Duterte yan Sabi niya, hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon, lalong-lalo na ang Pangulo. Ang kapal talaga ng mukha nitong si Vice President natin, The nerve na sabihin niya yan. Dati kasi ang sinabi niya, si President Bongbong hindi daw nagtatrabaho. Di ba sabi pa niya, I swear to the flag, hindi nagtatrabaho si Bongbong. Ngayon, buong administrasyon daw ni Bongbong Marcos hindi nagtatrabaho. Nasaan siya? Ano ang mga inaatupag ni Sara Duterte? Hindi ba dapat ang atupagin mo itong impeachment mo? Dahil ginigit mo na wala kang kasalanan, na malinis ang record mo, sumipot ka dyan sa impeachment trial mo at baka sakali kahit papano maniwala kami sa'yo. Sabi tuloy ni Clara May Dancillo, habang ang Pangulo busy sa pagharap sa ASEAN Summit at sa ibang world leaders, ikaw naman busy sa paninira sa Pangulo at nasa ibang bansa, tapos sasabihin mo na ang Pangulo ay hindi nagtatrabaho. Saan planeta ka ba galing, Sara Duterte? Di sa planetang Dahig. Sara Duterte, Alam nyo, dyan po natin makikita na hopeless na tong si Sara Duterte. Dinadaan niya na lang sa gaslighting. Akala niya, mapapaniwala pa niya ang Pilipino sa mga pinagsasabi niya, sa mga paninira niya sa gobyerno at kay President Bongbong Marcos. Sabi pa kasi ni Sara Duterte, nakakalungkot at nakakagalit yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Galit ka? Galit ka, puro biyahe ka. Puro paninira ang ginagawa mo. Tuloy niyan, akala mo makakatulong sa iyo yan? Yung wala ka nang ginawa, kundi ang manira ng manira ng manira. Kaya tuloy lahat kayo, lahat ng kampon mo, hanggang kay Amy Marcos, walang ginawa, kundi ang siraan si President Bongbong Marcos at ang gobyerno nito. Sad to say, kayo-kayo na lang ang naniniwala sa ginagawa niyong paninira. Kanino ba bumabalik ang mga paninira niyo? Hindi ba sa inyo? Pansinin niyo, gumising kayo. Tingnan ninyo ang nangyayari sa paligid ng DDS camp. Pabagsak kayo ng pabagsak. At syempre, domino effect yan. Bumagsak na si dating President Rodrigo Duterte, nasa Dahig. Bumagsak na ang kanyang best friend na si Pastor Apollo Kibuloy. Sunod-sunod na po yan. Dahil si Bato de la Rosa, malapit nang mahuli, dadalhin sa Dahig. Susunod dyan si Bongo and probably Sara Duterte. So kung nakakalungkot, kayo ang dapat malungkot dahil nalalapit na ang katapusan ninyo.
ang inyong paghahari-harian at ang panloloko ninyo sa mga Pilipino. At nakakagalit? Oo, sabi ni Christine Loyola. Oo, nakakagalit. Nakakagalit ka na, Sara Duterte, dahil sa'yo magulo ang bansa. Dahil puro ka lang post sa social media, pero pag tungkol sa issues mo sa pagnanakaw, wala kang masabi. Dahil sa'yo magulo ang bansa. Kahit kailan, hindi nalungkot ang demonyo na kagaya mo, Sara Duterte. Uy, medyo harsh yan, Christine, pero yan po ang totoo. Dahil po sa mga Duterte, nagulo ang bansa natin. Ako po, marami na akong presidenteng pinagdaanan. Meron talagang bangayan pagdating sa politika. Magulo na rin naman pagdating sa administrasyon laban sa oposisyon. Pero hindi po ganito kagulo. Ngayon lang nangyari nagkagulo ang bansa. Sobra-sobra dahil sa mga Duterte na ayaw kumalas sa kapangyarihan. Nakatikim sila ng national power kasi dati sa Davao lang sila eh. Limitado yung kanilang kapangyarihan. Nakatikim ng Philippine-wide, ng nationwide power. Aba, ayaw nang kumawala. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, nakakagalit ang nangyayari sa ating bayan. Tama ka, Christine. Ang mga Duterte ang nanggulo sa ating bayan. Doble, triple pa kung ikukumpara sa mga past administrations. Pero alam po nating lahat, hindi natutulog ang Diyos at nalapit niya ng wakasan itong ilusyon ng mga Duterte na sila ang may-ari ng Pilipinas. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.